Ayan, good morning na naman tayo. Fishing is life. Fishing is life na naman tayo. Dito na naman tayo sa favorite spot kung saan tayo ay safe. Dito sa RG Beauty Spot. May huli na akong dalawa. Isang lapu-lapu, isang papakol. Medium size na siya. Kasarapan sa inyo. So yun natin sa pasok. Ayun. So enjoy lang habang vacation pa ako. Laban ko ay sa 18 na starting na work. Sinasamantala na at I think buwan-buwan na lang uwi ko. Buwan-buwan na lang ang aking fishing. Ang mahal na ng diesel eh. Ang hirap ng mabuhay. Ang mahal ng mabuhay. Ang mahal ng diesel. So yan, bait and weight tayo. Ang gamit ko ngayon ay same pa rin yung Sugalyang na 120. Iba lang yung kulay. So hard tip siya. So, kung ano man ang kumagat, pwede na. So, gumawa na ako ng mga ready-made na setup. So pang mabilisan na setup. So pag may malaking isda, ito. Pag maliliit lang ang bite, ito ang ginagamit ko. So naka-ready yan. So kung masyadong aggressive yung isda, sabihin natin let's say for example yung mga needle fish, meron akong double hook yung naka-set up, diba? Kung meron kang pwedeng pagpalipasan ng oras para makalimutan mo yung problema. Actually hindi makalimutan pag muni-muni, kapag relax, puntaan mo. By that way marirevitalize ka eh. Yung mga bites na tayo, and I think wala naman tayong pain. Matindi yung kumakagat sa ilalim. Hindi ko alam kung anong klaseng isda. Pagputol na naman ang setup natin, yari tayo. Oy, puti hindi. Imagine nyo guys, ang setup natin is ano na, ang pain natin is pitukan ng manok. Ang kunat-kunat na niya, tatanggal pa rin ang isda. Ganun katindi ang isda, di lalo na kung hipon, di ba? Eh magkano lang naman ang kilo ng ng bitukan ng manok. So bumili ako ng 1/4 lang last time. So padalawang fishing session nito. Fishing session. Nagbubulol na tayo. So matipid siyang gamitin. And nuhuli naman natin yung mga gusto natin isda eh. Sa gamit natin hipon, pituka. In a way, effective pa rin siya. Diba? Hindi ko alam kung huli siya o ano. Wala na namang pain. Ang galing! Ang kunat-kunat na ng pain natin. Nilakihan ko naman yung yung hook natin. Galing din. Ayaw kagatin ng isda, or ang kumakagat yung maliliit, ang bibig. Parang nag-uusap-usap yung mga isda eh. Kakagatin ng mga makukulit na maliliit, mga bait fish. Tapos pag hiwalay na yung pain, aagawin naman ng malaki. Ang galing nila. Diba? Mamaya may susubukan ako yun. Dito ko susubukan yung spider hook. Doon sa kabilang sa kabilang buya. Yan. Ako nakawala. Sorry guys. Nakawala. Ayan. Daldal kasi ako ng daldal eh, no? Laki pa naman. Sarap ng ganun. Kakagatan ka lang medyo good size. Mukhang wala nang naman ako pa.
natin. Meron pa. Talagang pang snobbish na sila kasi maliit na. So gusto nila yung bituka ng manok. May message sa akin. Siguro email. Requirements na nung aking medical. Sabi ko kasi mag-go off bago ako pa-medical. Ala, yun. Alpas na naman mga brothers. Ayaw kong gumamit ng master mga bro ha. Pasok. Kasi we have only one master. And that is our dear Lord Jesus Christ. Kaya para sa akin sensya na po kayo, hindi ako masyadong gumagamit or hindi ako talaga gumagamit ng master. There is only one master. Kasi pag master parang galing-galing mo talaga. Kinagat na naman yung pain natin. Naramdaman ko siya. Hindi ko siya nabigla. Imagine nyo ang pain natin is bituka na. Makunat. Ito kasi mahirap na siyang tanggalin kagad. Pero ang galing ng isda. Alam nila yung way para i-unhook. Okay. Yung bait. Okay, yan. Okay. Sige pa. Kalpas pa. Hook na yan. Maliit lang. Sayang. Oh, di ba? Sigaras. Sigaras ba to? Oo. Fish ba? Basta fish to. Galing. Kaya pala makulit. Siya yung tumakagat sa ilalim. Tulas dati. Kaya lang, nilunok niya yung setup natin. Ayun o. Okay, guys, ano bang isda ito? Ito ba yung tuko? Kamukha ng tuko eh. Pati yung mata niya. Para siyang lizard. Ako, lunok na lunok. Kawawa ka naman, bro. Gusto nila talaga yung bituka ng manok. Kasi na po kayo ha. Bituka lang ang gamit ko. Hindi hipon. Kasi sabi ng iba, hindi raw effective. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung dala ko pa yung bituka. Meron pa tayong palong ng manok. Yan, gusto rin ng yan. Gusto ng lapu-lapu yan. Ayan, bituka. Meron akong ilang hipon, so inihalo ko na lang siya. Just in case na meron ibang species na mas gusto yung hipon. Pero ngayon, nakita natin o naranasan natin is lapu-lapu and the other species like papakol. Kaya stay muna tayo sa bituka. Hindi pa tayo na spot siguro. Hindi pa masyadong gising yung isda rito. Sa kabila talaga malalaki doon.
nakaka-relax talaga sa dagat. Kahapon ano naman kami, wala akong masyadong video kasi kala ko malakas yung dagat. So ano kami kahapon, nagbisugo. Okay naman, same setup yung gamit ko. And ayun pala, sinubukan din namin yung bitukan ng manok. And which is effective din pala sa sa bisugo. Sige, das. Bago tayo lumipat ng spot. May kumakagat na ibang isda sa ilalim, nararamdaman ko. Ibang isda siya, hindi siya kagaya ng papakol. Baka meron tayong ma-discover na ibang isda. Gamitan natin ng hipon. Para lang tayo nagpapakain dito kasi pagka hipon, saglit lang nila lunukin eh. I-unhook lang nila. Malaking lapu-lapu eh. Hindi naman oh. Please. Hindi usap eh no. Uy, hook, may hook. Sayang, hindi pa ako kaya. Ay! Diba, ang galing nila. Pero ang laki nun, guys. Mabigat na yung ginawa kong setup nung or yung hapit nung ating drag. Bukan natin ulit. Ang gamit kong kawel, sugalyang na set number 2 itong gamit ko na. Hindi 2/0, number 2 lang ang sugalyang. Yun guys, huli na to. Kaya maliit to, maliit. O wala pa. Ano kaya to? Uy! I love this one. Sarap. Okay na to. Ano yung size na to? Kaya pala masyado siyang malikot. May mas malaki pa rito. Ay! Wala. Oh. Oh, diba? So, okay, gusto nila yung hipon. Yung blue rasi. Kalimutan ko yung totoong tawag dyan eh. Yung talagang pangalan niya, no? Pero, yun yung natutunan ko, blue rasi daw. Kung hindi mo alam. Blue rasi na lang. Coral fish. So, siguro marami sila sa ilalim. Masarap pa naman. Huwag mo lang kakainin yung pitukan niya. Kasi minsan, may mga durog siyang corals. Kaya ang kumakagat sa ilalim na naman. Kaya ang isda to. Yun! Okay. Mukhang parehas na naman. Blue rasi. Bigat ah. Ay, hindi! Ay! Ano to? Bato. Ah,
Anong tawag dito? Matinik to eh. Pero sabi nila masarap din daw to. Sige na. Okay. Satisfied. So, subukan ulit natin ang bituka. Bituka ang sakala. Marami pa akong ano doon, bituka sa pangpang. Tago lang doon sa huli. Huli lang ng huli. Hinahanap ko yung malalaking papakul eh. Sarap ko yan. Adik na ako sa lasa ng papakul. Ang sarap niya guys talaga. Lalo na kapag kaprito. Tapos ano lang siya. Tusta mo yung balat. So hiwalay na yung balat noon. Ang lasa niya. Oy! Ito sinabit. Patay. Donate na tayo. Nandun pa yung isda. Nandun pa. Sige, donate na lang natin yan. Dami tayong setup. Papakul lang ang sakalam. Ayos na din ito. Papatin. Talas ang ngipin ito eh. Diba? Pwede na, diba? Papakul. Kaya lang, yun na naman. Kaya, you know, lagot na. Bali, marami tayong setup. Naka-prepared tayo dyan eh. Naka-prepared tayo dyan sa ganyan. Diba? So, bago punta sa laban, prepare mo na yung sarili mo. Paano? Dali mo yung ano, yung mga setup. Hindi yung kung kailan ka nasa laot or nag-fishing, tsaka ka magsiset-up ng ano-anong setup. So sa case ko hindi ako ganoon. Snap lang ako ng snap. Diba? Snap lang. Pain na lang ako ng pain. As huli lang ako ng huli. Ganun lang kasimple ang fishing ko. Sa ngayon tinigilan ko muna yung lure. Although marami akong lure, kaya lang kapag bumabiyahe ako ngayon, gusto kong maging memorable basahan na kada lakad ko. May kakainin ako sa huli ko. Sarap kayang kumain ng isda na sarili mong huli. Diba guys? So, nahanap ko yung sana may kagat ulit tayo ng malaking lapu-lapu. Nakakamiss yung gano'n. Doon tayo sa kabila mamaya. Mukhang wala ng patin. Ay, laking to ah. Laki. Wow! Medyo! Lapu-lapu! Yan na. Nag-request na ako ng lapu-lapu. Eto na yung lapu-lapu natin. Guys, oh ha?
Yan na, baka sabihin nyo yung last time gagawa-gawa lang. Talagang may lapu-lapu rito. Hindi ko lang nakuha ng video. I think sana gumagana yung camera. Ayan, patunay to guys, lapu-lapu talaga yung huli ko ha. Ayan. Aray ko. Dugo. Alas ng ano. Laki niya no guys. Picture natin guys. Enjoy lang natin ang fishing. Op. Okay, sarap-sarap. Lapu-lapu. Bait and wait. So ito lang yung gusto ko sa bait and wait. Sigurado ang huli. So pag ganito, tendency kasi na wala. Gawin natin. Tingnan natin siya. Isang kasi nakakatalon dun sa basket. Basta naka-experience ko. Yeah. Diba? Para ma-preserve natin yung freshness. Very nice of you. Thank you, Lord. So, yan. Patunayan ko sa inyo, guys. Bituka lang ang sakalan. Gusto nyo palabasin yung mga lapu-lapu? Okay, yan. Magdala kayo ng bituka ng manok. Okay naman talaga ang hipon. Okay ang hipon. Pero, yun nga, ang drawback ng hipon, malambot. No? Malambot siya, madali siyang makawala o matangkap sa food. So, dati, pag pumunta ako rito, kalahating kilang hipon. Ano sa maubos yun? Huli ko, konti lang. Diba? Gusto talaga ng mga lapu-lapu yan. Yan ang tinatawag natin na ano, zero buster, zero fishing buster, bait and wait. You cast your bait and wait for the result. Wait for the catch. Okay, wala nang pain. Hindi, no? Bituka ng manok yon, guys. So, lalo na kung hipon. Naramdaman ko yung kagat. Saglit lang. Ang kagat niya, tumayo na yung isda. Eh, kung hipon yan, diba? Mas, hindi mo maramdaman yung, pagkawala ng pain mo. Bituka lang ng manok, guys. Siyempre yung hilaw, yung lulutuin. Hindi ko pa nasubukan yung luto. Nasubukan ko itong baboy. Yan. Effective din yan. Naku guys, ano kaya to? Laki nito guys. Hindi ko alam to kung ano to. Mamaw.
Naku. Pala, ang laki nito. Mukhang lapu-lapu na naman. Ba. This is a joke. Isdang bato. Sinabit ng isda. Ako. Ayan guys, joke. Isdang bato. Sorry po, balik na natin. Natawa ko talaga doon. Ilang beses nang ginagawa sa akin isda yan. So, pagka hook set niya, sasabit niya sa bato. Kung maitaas ko yung coral. Ano sana, no? Hindi ako nang kumagat eh. Sikip tuloy ng drag. Akala ko kung ano na. Kasi kanina nagbabibrate pa eh. Yan naman tayo. Naku, mukhang bato na naman yata yung binigay sa akin. Buti na lang, meron tayong video niyan. At least, nakabawi ako last time kasi. Picture na lang yung nakita eh. Picture na lang yung lapu-lapu. May i-vlog ko ngayon. Na tagatin mo na kung ikaw yung asawa niyan, lumabas ka na dyan. Okay, huli ka. Okay, yan. Ay, papakul to. Ay, nakawala siya. Sayang. Okay lang, kahit pa yung sa ilalim. Guys, ano na lang to, yung video ko, pusin na lang natin yung film no? Yung battery. So pag nawala yung battery, okay na ako doon, satisfied na ako doon. At least nakita niyo yung kung paano ko mag-set up, kung paano ko magbato, kung paano ko i-retrieve yung isda, kung paano ko siya ulihin. So vibration, kailangan magaling kang makiramdam. Pakiramdaman mo yung bike natin. Pagka alam mong nalunok na niya, tsaka mo siya hilahin ng todo. Ito, ganyan ito, may bite na naman tayo. Problema, baka wala na yung pain. Mukhang wala na yung pain. Tanggal niya. Wala nang pain. So ganyan yung setup ko guys. Sinker. Yan. Setup ng sinker ko. So braid line. So pwedeng wala ng braid line, ano. Depende sa inyo. Pwedeng tansi lang. So yun ang existing ko, braid line. Tapos ito ginamit ko 20 pounds. 20 pounds LBS. Okay. Tapos ito number ano number 5 na tansi. So yun na ano ko na-observe ko, pag ganito kalaki yung tansi, ayaw nilang bite. Parang natatakot sila dun sa tansi. So liitan yung tansi dun sa pinaka main line mo or yung pinaka leader line, no? Ganun ang gagawin nyo. Tapos yung gamit ko Mustad 5 ano rito, ito Mustad, yung walang butas, Mustad 560 ata to. Kalimutan ko na. So malakas yan. Ito yan sa mga hilahan. Minsan gamit ko rin yung Sugalyang
So sabi ko nga sa inyo kanina, yung setup ko, di ba yan, no? May mustad, may sugalyang. Depende sa species na nasa ilalim. Pag alam kong malalaki yung nasa ilalim ng isda, ginagamitan ko siya ng cider number 4 ng sugalyang or yung 569 ng mustad. Mukhang wala na tayong pain, guys. Bilis, no? Bitukan na ng manok yun, guys. Ganun kabilis ang isda. Meron silang ano eh, kontrata yata yung mga yun sa mga bait fish kung tawagin. Mga pinipilit nila matanggal yung pain mo. Tapos pag natanggal, aagawin nila. So gaya ng papakol, napaka-aggressive niyan. Pag sinisilip ko yan sa ilalim, ganun ang ginagawa nila. Nahayaan nila yung maliliit na isda para matanggal yung pain. Pag natanggal na, susugudin na yung papakol yung mga maliliit na isda, palalayuin niya. Ganun sila ka-aggressive. So, ayan. Yung bituka, iniikot-ikot ko yan para talagang matibay siya. Diba? Natatanggal pa rin nila yan kahit anong gawin mo na ikot-ikot. Malaki ulit. Hindi tuloy tayo makalipat kasi may kumakagat sa ilalim ng malaki. Baka yung asawa nito. Wala po. Dito ka ng manok. Ayan, may bite na naman tayo. Vibrate. Ayan. Tunukin mo. Nagba-vibrate siya. Wala na. Wala na yung vibration. Ba, malaki pa. Okay lang, malaki yung target natin kaya ganyan yung setup natin. Ganun yung pagkakalagay natin ng pain. Gusto ko lunok na lunok niya. Kahit mawalan ako ng kawel, okay lang. Basta lunukin niya. Ganun kasi guys, pagliit ng pain mo, pagliit ng kakagat. Paglaki ng pain mo, expect mo malaki ng kakagat. Uy, sayang. Nadurog na oh. Unti-unti ng isda. Ganun ang isda. So, kung hindi mo alam yung diskarte, mamaw talaga rito. Mamaw. Diba? Laki. Liit lang ng kawil ko, guys. Yan. Ay, huwag mong kakagatin. Liit lang. Diba? Isda rito. Enjoy lang. Enjoy.
Kanina ayaw mag-on. Around 1 o'clock. Siguro may packet. Init ng kanin. Sobrang init. So, yan. Marami na akong huli doon sa basket. So, pinagbigyan ko muna yung pinsan ko para makapag-paddleboard fishing. So, nandun siya sa buya. So, ako muna yung nag-try ng setup niya dito sa bait and rate. Bait and rate pa rin. So, kanina lure. Nandun lahat yung isda sa buya. Hagis, walang kumagat. Dapat tayan ko rin siya kasi first time niya nag-paddleboard. Siguro doon mo may taas yan, ha? Putok yung rod. Layo, ah. Asa na? Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, subscribe, and hit the notification bell para makareceive ng mga bagong contents na aking i-upload. Thank you and God bless!